Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na nature ng bawat isa na mahilig sa mga bagay-bagay. Yes, mahilig halimbawa ng mga kayamanan. Ito sapagkat batid niya na ito'y napakaganda, no? Alam niya, kabutihan, kung mayroon kang kayamanan, alhamdulillah, biyaya mula sa Panginoon. Ito'y palamuti ang mga kayamanan na ito na meron tayo sa mundong ibabaw. Ito'y palamuti, subhanallah, al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ang mahal, ang mga kayamanan, mga anak, ito'y mga palamuti ng mundong ito, subhanallah. Pero beware, no? Sapagkat sinabi rin ni Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sabi niya, tunay ang kayamanan ninyo, ang mga anak ninyo ay pagsubok para sa inyo. Subhanallah. Ang kayamanan, alhamdulillah, ito'y biyaya mula kay Allah. Ngunit, maging maingat tayo sapagkat kasama rin dito ang pagsubok. Subhanallah. Sa isang hadith pa na binanggit, in the day of judgment, sa kabilang buhay, may katanungan na itatanong. Before pa man iaakbang natin ang mga paa natin sa kabilang buhay, may itatanong sa atin. Sa isang hadith, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Wa dhukira minha an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Subhanallah. In the day of judgment, bago mag-step ang paa mo sa kabilang buhay, tatanungin ka sa kabilang buhay. Kasamang katanungan, saan mo kinuha ang pera na yan, ang kayamanan na yan? At kung paano mo siya ginasta, paano mo siya ginastos, subhanallah. Ang kayamanan na nakuha mo na meron ka ngayon, ito ba'y galing sa business na halal? Halimbawa, halal, yes, pakikipagkalakaran. Galing ba ito sa mga mabubuting bagay? Galing ba sa magandang trabaho? Halimbawa, kinuha mo ba siya ng magandang paraan? At ganun din, paano ito ginastos? Ginastos mo ba ito o ginamit ba ito? Halimbawa, riba, o di kaya galing sa rashwa, o di kaya suhol, o galing sa pagnanakaw. Ito yung mga katanungan na dapat ihanda natin ang ating mga sarili. Sapagkat tatanungin ang bawat isa sa atin. Kaya that's why, ang pinaka-the best na kayamanan, sa isang hadith ba, ni'mal malu salih li rajulin salih. Allah. Ang pinaka-the best na kayamanan ay siyang sa tao na yan na mabuti. Ang pinaka-the best na kayamanan ay sa tao na mabuti. Bakit? Pag ang tao may kayamanan siya, may takot siya kay Allah, alam niya kung paano gastusin ang kanyang kayamanan. Allah. Tulad halimbawa ng pagpapatayo ng masjid, pagtulong sa mga orphanage, sa pagdadawa, nagtutulong siya sa da'wa, ano pa mang kabutihan niya, alam niya kung paano gastusin ang kayamanan niya. Allah. Nag-invest siya saan? Sa kabilang buhay. Nag-invest siya sa kabilang buhay. Alam niya kung paano i-distribute ang kayamanan na ipinagkatiwala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang kayamanan, alhamdulillah, walang masama. Yes? Ang masama sa kayamanan, pag nagamit natin sa tinatawag na kayabangan. Nagamit natin sa pagmamalaki. Nagamit natin sa paglayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung nakakatakot. Kaya dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay pagkaluban tayo ng kayamanan, alhamdulillah, sa mabuting pamamaraan at magamit natin sa mabuting pamamaraan. Maraming salamat hanggang dito na lamang. Wa akhu da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.